nasa linya po ngayon si Senator JV Ejercito, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. Magandang umaga po, Chairman. Senator? Yes, sir. Good morning. Magandang umaga, DJ Chacha. Manong Ted, magandang umaga po sa inyo. Oo. Good morning po, Senator. Thank you po for being on the show. Salamat. Salamat po. Sen JV, eto muna, meron kayong nilabas sa pahayag, ano? Ang sinasabi niyo po, no last-minute insertions or amendments sa BICAM. Ito po ba ay talagang matutupad kaya, Senator? Ano pong ibig sabihin niyo dito sa pahayag niyong ito? Well, kasi alam mo, Manong Ted, DJ Chacha, after nung nangyari yung flood control scandal, the biggest scandal ever in history, in the history of Philippine government, nagalit ang taong bayan. Talagang dinpakling na sa salapi, nakita mo ba naman, hindi mo masisisi. Kaya ang nangyari dyan, nagkaroon ng, siyempre, nagkaroon ng investigasyon at napag-alaman din na meron din talagang mga involved na mga legislators. Naging collusion siya, sa buwatan, legislators, mga DPWH officials, o lahat na po, no? So, at long story short po, talagang may nag-abuso po. At siguro Manong Ted, yung binabanggit to, DJ Chacha, makikita mo yung last minute insertions, no? Doon po, pag lumobo po, sa oras na lumobo po yung budget, halimbawa ay 2 billion po sa NEP sa isang distrito, biglang pagtapos po ng BICAM, naging 18 billion, naging 12 billion, doon po kaduda-duda na, no, na talagang may hibala at may mga ilang distrito na ganun po ang nangyari, no, ditong nakaraan. So, sa akin po, alam naman ni Manong Ted na ang power of the purse ay nasa Kongreso, pero dapat po ay yung trust ay nandun, hindi mawala, no, kapag yan ay inabuso, yung mga post-enactment intervention, kumbaga talagang may nakikialam hanggang sa kontrata na ito po nagkakaroon ng problema. Okay, so ang nag-udyok po sa inyo yung biggest scandal in Philippine history na tinatawag nyo po yung flood control issue. Pero paano nyo po yun i-enforce? Magkakaroon ba ng written rules ang BICAM o ito po sa panig lamang ng Senado? Paano po kaya? Well, unang-una, DJ Chacha, gagawin natin, open to the public ang lahat ng hearing hanggang sa Bicameral Conference Committee. Dati po, closed door po ito, no? At saka nangyayari sa BICAM noon, talagang, ministerial na lang, no? One day, lang yan, half day nga lang po yan, pirmahan lang. Pero itong huli, dahil sa reformang sinimulan po nung kay Senwin Gatchalian, nung siya chairman ng Committee on Finance, sa paghihigpit, umabot ng 5 araw yata BICAM, no? Talagang nag-usap sa mga disagreed portions, no? Hindi tulad dati na merong small committee na tinatawag na actually small committee, dalawang finance chair lang yan, saka appropriations chair lang yung nag-uusap dyan, no? So open to the public na ito, DJ Chacha, even information needed will be available online. Pati po ang BICAM will be open. Hindi na wala na pong small committee na tinatawag, Manong Ted. Opo. So, maganda nga po yung pinanghuhugutan ninyo sa inyong statement na wala ng last-minute insertion. So, klaruhin lang po natin to para po doon sa mga nagkaroon ng malisya sa headline, di ba, na binabanggit nitong si Manny Bonoan, di ba, na meron daw pong 500 million bawat senador and then 1 billion kapag major committee chairmanship. At ang sinasabi nga, ito ay para sa mga leadership fund kung saan po pinapayagan daw na mag-identify sila ng mga proyekto and yung pong ginagawa ng mga insertion o amendment sa budget. Pwede ba ho kayo magklaro muna doon para maintindihan ng taong bayan? Ano ba itong insertion o amendment na ito at leadership fund kung meron man? Well, Manong Ted, sabi ko nga parte ng trabaho ng Kongreso yung pagiging, yung hawak natin yung power of the purse ay hindi lang kapangyarihan pero tungkulan na iniata sa atin ng konstitusyon niya na ng konstitusyon, no, sa Kongreso, no. Ang proseso ay pagbabudget o pamamahala sa kaban ng bayan. Kung mapapansin, mapupunan ang mga senador na may kailangan bawasan, dagdagan o tanggalin sa proposed national budget sa mga iba't ibang ahensya. Ito ay ginagawa sa pamamaraan ng amendment o insertions, no. Ang madalas Ted, siguro ang pagkakakilala
sa Senado, we are no more sa institutional o amendment, no? Mas maraming institutional kaysa sa individual. Kasi pag sa distrito, yung individual, ito po yung parochial, no? Yung pangangailangan sa schools, no? Yung mga kalye. So, yung po yung individual. Pero sa institutional, yung pangangailangan ng mga state colleges, yung pong mga healthcare. So, yun po. Kaya kung mapapanood din yung budget hearing sa committee level, makikita nyo kung paano hinihimay ang proposed budget ng bawat ahensya. Kapag hindi kaya i-defend o i-justify ng isang ahensya na ang hinihing pondo, ay nakikita natin na hindi naman ito kayang gastusin, gagamitin natin sa iba, no, na mas prioridad. So, yun po ang nangyayari. Kaya tandaan ho na lang natin na ang General Appropriations Act ay kapag naisa batas, isa sa pinakamalagang panukalang batas, no, na tinatalakay at pinapasa ng Kongreso, Manong Ted. Opo, yan din po yata yung ginawa ng reform, no, under the leadership of Senator Win Gatchalian, na yung mga institutional na mga amendments, pati po yung mga sinasabi na individual amendments, hindi naman bawal yun, di ba, Chairman? Opo. Oo. Basta importante lang, lantad, alam ninyong lahat, alam natin lahat. Tama po, Manong Ted. Ang gagawin ho natin, tulad nung ginawa ni Senator Gatchalian, halimbawa, individual amendment, meron ho lumapit sa amin. Kagahapon, halimbawa, may Maguindanao del Norte, bagong probinsya, no? Isipin mo, Manong Ted, galing sa malayo, no? Ang dami nito malapit. At maganda naman yung programa at makakatulong sa kanilang probinsya. Siyempre, pagtulungan natin ho yun. So, that will be considered as an individual amendment kung mag-introduce ako na gusto ko maglagay ng halimbawa 30 million o 40 million sa provincial hospital sa Maguindanao del Norte dahil bagong hospital, bagong probinsya po ito, ay kailangan dalhin ko na po sa floor sa amin yung ito, data amendment, yung mga proyekto, yung mga kalsada po na hiningi po nila na halimbawa i-bypass road, kailangan sa open floor natin i-bring up, no, ilabas, no, para at least alam po ng lahat na meron po tayong individual amendment para po sa isang probinsya, pero po in the open floor po, Manong Ted. At ang siguro ang reforma natin diyan, yung last minute na insertions na hindi alam ng taong bayan. Manong Ted, marami yan. Dati na 2 billion lang ang simula nung sa NEP, sa National Expenditure Program, pagtapos ng GAM, yung pong BICAM, ay umabot na ho ng 18 billion, 16 billion. At ito po yung kung saan nagkaroon ng mga flood control scandal, doon po ay kita nyo na talagang may kababalagan na mangyayari. Opo. Pero, Chairman, kailan po naman maituturing na questionable yung mga insertion o amendments na iyan? Hango naman po sa pahayag din kahapon, in fairness kay Ginoong Bonoan, kinlaro niya. Yang insertion na yan, wala namang problema. Pero nagkakaroon lang dyan ng issue kung may commitment fees. Yung sinasabi na kasi siya ang nagsaksak ng budget sa particular po na proyekto, pero yung pala, yung nagsaksak nito o responsable mambabatas, meron ng commitment fees. Kumbaga, yung contractor doon sa gagawa niyan, kausap na po noong mga nag-aasikaso po sa proyekto, sa kakaukulan pong kickback. Opo, ay yun po ang tama po yun, no? Doon yung pong post-enactment intervention, na ibig sabihin, pagkatapos na ng budget, or even before, may kausap na po sila. Tapos pagka naipasok po, yung pagkatapos sa implementation, doon po sila mabibigyan ng para sa kanilang porsyento. Yan po ang hindi na mangyayari dahil ang mangyayari Manong Ted, sabi ko nga, makikita mo naman, halimbawa, ang unang budget ay ganito lamang sa isang distrito. For example, 3 billion at pagka kinalabasan, pag natapos ay 10 billion na. Ito medyo kaduda-duda na. Pero kung nagdagdagan lang siya ng halimbawa 3 billion to 3.5 billion, 3.2, nag-adjust na lang kaunti, ay katanggap-tanggap. Pero yung biglang lumobo, no? Yung after the bicameral at lumabas na yung GAB, ay doon may duda na dahil tiyak meron pong may milagro po nangyari dyan.
Okay, sige po. So sir, kailan po ang inyong macroeconomics presentation ng mga economic managers na presidente? August 27 and 28, Manong Ted, Mhm. magsisimula na yung BBCC natin or Okay. finance hearing with the economic managers. Okay. Ang problema ko, Manong Ted, kasi ang challenge sa akin ngayon, may impeachment tayo ngayon na ongoing, Mhm. may plenary session pa, no? So halos buong araw kami. Mm. Pag budget season, Manong Ted, alam mo naman yan, Opo. ano yan, buong linggo dapat yan. Talagang sa Finance Committee lang ang Senado. So ngayon, ang window ko lang ay Thursday and Friday, na dati ay buong linggo. So 2 araw lang kada linggo. Mm. So yun po ang ang magiging challenge bilang Chair ng Finance, yung pag-schedule ng mga Mm. committee hearings. Pero sisimulan na pa natin sa August 27 and 28, that's sa Thursday Mm. and a Friday dahil yun po yung pahinga pag walang impeachment and Opo. plenary session. Opo. Siguro ho naman inyo na pong nakita maging sa mga balita yung pagkakalatag kung sino-sinong departamento ang magbibigyan po ng specific na mga halaga. Sa health po, nakitang-kita rin po naman yung sinasabi nga na pagbabawas. Ang binabanggit po sa ilang mga pag-aaral ngayon, sa health po, nagkaroon po ng 29.9% cut sa budget from this year. Ito ho isa sa mga inyong advokasya. Ngayon pa lang ho ba meron na kayo naiisip dito kung paano po matutulungan ang ating mga kababayan, hindi lang po sa mga ayuda specific po yung mga tulong po sa health services para po sa mga kababayan natin na lumuluwas pa ng Maynila para lang magpagamot? Ay, definitely, Mang Ted. Salamat na rin lang at nabanggit mo na advokasya po yan bilang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Law ay siyempre bilang chairman ng Finance Committee, siguro may everything happens for a reason, Manong Ted, na ika nga pagkakataon, pag financier ka, admittedly ikaw yung first crack no? Kung ano po yung mga programang gusto mong gawing prioridad. Ikaw po yung pinaka meron pong pagkakataon na mag-prioritize nito, no? Tulad yan ay makakasiguro kayo na ang healthcare ay mabibigyan ng sapat na pansin. Uunahin po natin, sisiguraduhin natin na yung pong subsidy ng PhilHealth ay hindi na po mababawasan tulad na nangyari dati. Bagkus ay Manong Ted, balak po natin dagdagan ang budget o subsidy sa PhilHealth para yung participation ng PhilHealth tuwing may nauospital, lalo na sa middle class, maramdaman naman na ating mga kababayan dahil sila po ang nagugulog yan. Dapat at least to 30, 40, 50% man lang sagot ng PhilHealth ay malaking bagay po yun. Opo. At pangalawa, yung zero balance billing under the Universal Healthcare Law na ini-implement yan, mas tataasan po natin ang budget para mas marami na makabil ng mga PWDs, mga senior citizen, at yung mga indigent ay sa mga DOH hospitals, libre na po sila, no? Zero balance billing. Opo. At ang isa pa, yung pagkaka-point, Manong Ted, parang tag-ano po ito, Manong Ted, dahil I only have 2 years to go as in my term, na pagkakabalik ko, ay na-appoint naman si Dr. Ed Mercado bilang siyang Secretary ng Health, tapos si Dr. Beverly Ong, na dating ASEC at katulong ko yan na sumulat ng Universal Healthcare Law. Ngayon ay nasa PhilHealth na, kaya ang excited ako, Manong Ted, na mga pro-Universal Healthcare to. So, ang gagawin mo natin, si Beverly Ong, no, ang ating kasama noon ay presidente ng PhilHealth. So, lalaki, itasa natin ang subsidy sa PhilHealth, Manong Ted. Tapos yung mga ospital, aside from the specialty centers na ini-improve na po ngayon at gumaganda na, yung mga provincial hospitals, ang bala kong pagandahin naman, at yung mga local hospitals, para po, yung service delivery, hindi lang yung DLH hospitals at specialty centers, lahat po na ating mga health facilities ay susubukan natin ayusin. Sige, health facilities po inyong nabanggit. Senator, pwede ba ho kami pero bang maglambing lang sa ngalan po ng mga cancer patients po sa PGH kung mamarapatin po ninyo? Meron lang akong babanggitin. Opo. Senator, Senator, kasi po
Alam niyo ho ba na yung pong sana nga ay moderno, mas marami pong hospital beds na Philippine General Hospital Cancer Institute. Ito po'y binuksan ng PPP office natin para nga po sa mga gusto hong mag-bid nito. Public-private partnership, no? Itong PGH Cancer Institute. Unfortunately, dito po sa kanila pong binuksan na bid, wala po ni isa na naging interesado. Ito po ay pag-modernize at pagpapalawak ng serbisyo sa mga cancer patients po under PGH. Ang kailangan nilang pera dito actually, sa kanila pong bidding 9.49 billion pesos lang. Sa ngayon po na walang taker ito, meron pong mga pangamba na paano na po yung pong mga gusto matulungan po ng gobyerno, partikular itong mga dumudulog sa PGH, na mga cancer patients. Kapag ho ganyan na walang taker sa PPP, talaga ho bang walang pera ang gobyerno na 9 billion para maipatayo ang isang napaka-importanteng pasilidad? Pag-aralan natin, Manong Ted, dahil gaya na sinabi ko sa iyo, Manong Ted, pagkakataon na talagang, siyempre, as Chairman of Committee on Finance, first crack po ako. First crack po ako sa programa. And siyempre, ang UHCI, Universal Healthcare, ay uunahin po natin. No? Kaya nga po yung improvement ng health facilities, ay yan po ay ating commitment. Ang titignan po natin sa PGH. In fact, magkakaroon pa ba ng TED ng isang PGH dyan sa Carbona, no, na itatayo. At yan ay gusto ko rin pong matignan at matulungan dahil that will serve the Calabarzon region, no, yung PGH, dahil ito overwhelmed na itong PGH natin ito puno-puno, kaya yung binabanggit mo kanina na i-open sa PPP, no, sayang po, no, dahil ako rin po incidentally ang sponsor ng PPP, no, na encourage natin pumasok ng pribado, yung 9 billion na kinakailangan ay tingnan natin kung baka pwede natin multi-year, baka kung kakayanin naman ilagay sa GAAP, multi-year natin, biglang po sigurong isang bulto para hindi mabigla kung kaya natin multi-year para matapos natin. Pag-aaralan po natin. Sige po, salamat po sa pagiging bukas. Amin pong ipapadala ang lahat ng mga materials tungkol po dito sa ngalan po ng mga umaasa po ng mga pamilya ng cancer patients po. Salamat na marami. May pahabol na pong tanong si Chacha, Senator. Yes po. Sen JV, kanina na-explain nyo naman po na hindi naman lahat po ng insertions ay masama, 'di ba? Tama po. Kasama po ito, parte ito ng inyong trabaho. Pero sabi nyo, 'di ba, open bycam naman po yung mangyayari. Okay po ba sa inyo kung sakaling may mag-propose halimbawa na ang ipapublish nyo, hindi lang yung approved amendments, isasama na rin po natin yung all amendment request, including po yung mga na-reject. Ilalagay po doon kung sino yung humiling, magkano po yung hiningi, at bakit po ito tinanggihan o kaya inaprubahan. Possible po ba yun? Possible naman DJ Chacha, kasi pag-aralan po natin. Kaya lang ang problema kasi natin, dahil first time nangyari po yan last year, na overwhelm, nagkakaroon po ng delays. Hindi ka agad yung medyo nahirapan din yung on the side of the Finance Committee, pati yung sa House. So magkakaroon kami ng konting tweaking para lang, since first time itong introduce reforms, para lang mas maging smooth, no? So pag-aaral natin, basta gusto natin maging open ang lahat. So bukod sa na maaprubahan, maganda rin yung suggestion, at least malaman yung mga hindi inaprubahan ay makita rin ng taong bayan kung gaano rin karami at ilalaki yung mga request, no? So, yan po ay lahat ay posible po. Opo, sige. So, Senator JV, kami po ay aantabay sa inyo po magiging pagdinig at kami din po ay tutugon kung sakasakali po na meron kayong gusto pong ipaliwanag sa bayan para mas maintindihan ng ating kababayan po ang inyong mga ginagawa in the Senate Committee on Finance. Salamat po, Senador. Yes, salamat, Manong Ted. Salamat, DJ Chacha. Bye. Thank you. Thank you, Senator JV Ejercito, ang chairman nga po ng Senate Committee on Finance. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.